Good afternoon, good evening, good morning sa mga nanonood sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Maraming salamat po sa nag-like, nag-support, nag-subscribe. Maraming salamat po pati sa mga nag-comment. Mapuntahan po natin tungkol sa ng Iran, ng US, sa ng Israel. Panoorin po natin to. Tingnan natin kung nakapili na sila ng bagong leader nila. Kasi usap-usapan magkakaroon sila ng bagong leader. Hindi lang alam kung totoong meron na o wala pa. Kasi usap-usapan pa lang naman eh. At ang buong liderato ng rehimen nang makaharap ng Iran ang pinakamalaking delubyo na naranasan ito sa kanyang kasaysayan, ang magkasanib na puwersa ng Estados Unidos at Israel. Sabado ng umaga, February 28, nasawi sa delubyong ito ang Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei na namuno sa bansa sa loob ng halos 4 na dekada. Ito na ang pinakamalaking dagok sa pamahalaan ng Iran mula pa noong dekada 80. Wasak ang buong compound na tinitirahan ni Ali Khamenei dahil sa airstrike na ginawa ng Israel. Patay pati ilang miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang anak na babae, ang asawa nito at ang kanyang apong babae. Para ipakita ang buong nangyari kung paanong nasawi si Khamenei, naglabas ng video ang pamahalaan ng Israel. Eve to me is basically freedom. It's a giant open universe where you Natagpuan umano ang kanyang bangkay sa gitna ng guho. Ayon kay Pangulong Trump, ipinakita daw sa kanya at kay Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga larawan ng bangkay ni Khamenei, dahilan kung bakit kinumpirma nila na patay na nga ito. Sa kanyang post sa social media, tinawag ni Trump si Khamenei na isa sa pinakamasamang tao sa kasaysayan at nangako na magpapatuloy pa ang pambobomba ng Estados Unidos. Si Ali Khamenei, isa sa pinakamasamang tao sa kasaysayan, ay patay na. Hindi lamang Totoo ito yun. hustisya para sa mga mamamayan ng Iran. Totoo yung sinabi ni Trump. Kasi Khamenei, siya yung mga nag-welga, nag-rally na umalis na siya sa pwesto o bumaba siya sa pwesto, pinagbabaril gamit yung machine gun, yung may sasakyan na parang pick up, may nakalagay na machine gun sa likod, pinagbabaril yung mga rallyista. Marami nakatakbo pero marami ring namatay. Kundi para na rin sa mga dakilang Amerikano at sa mga tao sa maraming bansa sa buong mundo na pinatay o pinerwisyo ni Khamenei at ng kanyang grupo ng mga uhaw sa dugo. Yung sinasabi dito, yung mga inaano ni Khamenei na mga terorista. Si Khamenei kasi, ang Iran kasi ang nagpopondo at saka nagsusupply pera at saka armas sa mga terorista. Lahat ng terorista, international man o mapalokal. Ang dami pang terorista nakaabang. Tuloy po natin ulit. Mga tulisan. Hindi man lang siya nakaiwas sa aming intelligence at sa mga napakasophisticadong tracking system at sa malapit na pakikipagtulungan sa Israel. Wala siyang nagawa kahit ang iba pang mga lider na napatay na kasama niya. Ito na ang pinakamalaking pagkakataon para sa mga mamamayang Iranians na mabawi ang kanilang bansa. Madami din tayong nadidinig mula sa kanilang IRGC, mga militar at sa iba pang security force at kapulisan na ayaw nang lumaban at gusto ng immunity mula sa amin. Gaya ng sinabi ko kagabi, ngayon pwede silang magkaroon ng immunity. Kalaunan, mamamatay lang sila. Sana ang IRGC at ang kapulisan ay mapayapang makiisa sa mga makabayang Iranian at magtulong-tulong bilang isang unit para maibalik ang bansa sa kadakilaang nararapat para dito.
dapat mag-umpisa na ito sa lalong madaling panahon, lalo't hindi lamang ang pagkamatay ni Khamenei ang naganap, kundi ang bansa mismo sa loob lang ng isang araw ay nawasak ng husto at halos mabura. Gayunman, magpapatuloy pa rin ang mabibigat at asintadong pambobomba. Magpapatuloy ito sa buong linggo hanggat kinakailangan para makamit ang aming layunin na kapayapaan sa buong gitnang silangan at sa buong mundo. Bukod sa kumpirmasyon ng US, kinumpirma na din ng state media ng Iran ang pagkamatay ng Supreme Leader. Matapos ang isang buong buhay ng walang tigil at walang kapagurang Grabe naman, parang tumutula. Ibaka sa diwang Husseini. Taglay ang marangal at makalangit na espiritong kasing Parang si Tata Temyong. ng bundok ng Islamic guardianship, ang mahabaging ama ng kabutihan at paninindigan, ang pinuno at imam ng mga Muslim, ang kanyang kamahalan na si Ali Khamenei, habang tinatahak ang landas ng pagtatanggol at pagpapanatili ng kadakilaan ng sagradong santuaryo ng Islamic Republic of Iran. Tinanggap na niya ang matamis at dalisay na biyaya ng pagkamartir at pumanaw patungo sa kataas-taasang kaharian ng langit. Bukod kay Khamenei, sumunod din sa listahan ng mga nasawi si Ali Shamkhani, ang pinuno ng Security Council ng Iran at isa sa mga pinakamaimpluwensyang tagapayo ng Supremo. Sa kanyang pagkawala, nawasak din pati ang arkitektura ng security at regional operation ng Iran. Laglag din si Aziz Nasirzadeh, ang Defense Minister. Sumunod sa hukay si Mohammed Pakpo, ang komandante ng Ground Forces ng IRGC. Patay din ang Chief of Staff of the Armed Forces na si General Abdulrahim Mousavi. Sumunod sa kanya si Ghulam Reza Rezayan na hepe ng Police Intelligence. 6 na lider na nagsisilbing pundasyon at haligi ng Islamic Republic. Ang kanilang sunod-sunod na pagkamatay ay hindi lamang pagkawala ng kanilang mga pangalan sa pamahalaan. Ito ay maliwanag na pagbagsak din ng chain of command, pagkawasak ng koordinasyon at paglikha ng power vacuum na posibleng magresulta sa agawan ng kapangyarihan. Ayon sa Iranian President at isa din sa mga target ng Estados Unidos na si Masoud Pezeshkian, isang malaking krimen ang pagpatay sa Supreme Leader. Kaya naman nangako siya na magbabayad ng malaki ang lahat ng responsable sa kanyang pagkawala. Bukod kay Pezeshkian, nagbanta din ang IRGC na magpapakawala ng ayon sa kanila ay pinakamatinding opensiba sa kasaysayan ng Islamic Republic at mag-uumpisa ito ilang sandali mula ngayon. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamapanginoon, ang pinakamaawain, sa marangal at matapang na bayan ng Islamic Iran. Ngayong umaga, muling pinatunayan ng kriminal na Estados Unidos at ng mabagsik na Zionistang rehimen na tanging puwersa lamang ang kanilang naiintindihan. Ipinakita nila sa buong mundo ang kanilang kalupitan at inilagay ang mga inosenteng mamamayan at mga estudyante ng ating bansa sa panganib ng kamatayan at karahasan. Bilang malakas at eksaktong tugon sa agresyong ito, ang sandatahang lakas ng Islamic Republic of Iran ay naglunsad ng mabibilis at maaayos na airstrikes na tumarget hindi lamang sa mga critical na security at military centers ng Zionistang rehimen sa mga occupied territories, kundi pati na rin sa 14 na mahahalagang base militar ng US sa rehiyon na naging dahilan ng pagkasawi ng daang-daang puwersa ng Amerika at ng rehimen. Ipinapaalala na ang operasyong ito ay magpapatuloy na may mas matindi at mas malawak na saklaw kaysa sa mga nauna. At ang mga resulta nito ay ipapaalam sa ating minamahal na mga kababayan sa lalong madaling panahon. Pero agad na sinagot ito ni Pangulong Trump at sinabing huwag daw susubukan ng Iran na gumanti dahil kung hindi, makakatikim daw sila ng puwersang hindi pa nila nakita sa buong buhay nila. Ilang oras pa lang ang nakakaraan, sinabi ng Iran na balak daw nilang umatake ng napakalakas ngayong araw. Mas malupit pa daw kaysa sa mga pag-atake nila noon. Pero hindi naman nila dapat gawin yun. Dahil kapag ginawa nila yun,
gagami ng puwersang hindi pa nila nakikita kahit kailan. Maraming salamat sa atensyon ninyo sa usaping ito. Pero bukod sa banta ni Donald Trump, umalerto na rin ang FBI sa posibleng gawin ng mga teroristang sumusuporta kay Khamenei sa loob mismo ng Estados Unidos. Kaya naman naka-high alert na ngayon ang buong puwersa ng kapulisan at mga security force ng Amerika. Nagdeklara na sa Iran ng 40 days na pagluluksa para kay Khamenei. Susundan ito ng 7 araw na public holiday. Libo-libo ang nagtipon-tipon sa Tehran para ipagluksa ang kanyang pagkamatay. Nakasuot ng itim at sumisigaw ng Death to America, Death to Israel. Maputol ko lang po saglit. Sinugod ng Amerika yan kasi delikado kapag nagkaroon ng nuclear missile yan. Yang Iran, delikado. Kung paano po umatake ang terorista, wala pong kaibahan yan sa Iran. Ang leader kasi nga nila, ang pinakananay nila, si Ali na yan. Si Ali Al-Khamenei ba yan? Siya rin ang supplier armas, pera, pagkain, yung leader ng Iran. Itong Russia, itong China, hanggang dikit nila ang Iran. Sila yung nagsusupply ng armas. Babayaran ng Iran, siyempre. Dati kasi mas malakas yung kuha ng Iran sa China. Nakita na maraming palpak yung China. Kaya sa Russia bumili. Tingnan nyo, tinulungan ba ng Russia? Tinulungan ba ng Russia? Tinulungan ba ng China? Yung Iran? Wala. Wala nagawa na naman. Katulad lang yan kay Maduro. Ando doon yung delegasyon ng China at ng Russia. Pagkatapos ng meeting, kinuha na si Maduro. Walang nagawa. Wala malang naganap na putok. Ganun kadiskarte si Trump. Hindi inaiintindihan ng iba, ginagawa ni Trump yan hindi para sa sarili niya. Yung para sa buong mundo kasi delikado pag itong Iran nagkaroon ng nuclear missile. Yun ang matagal niya nang pinapakiusap. Hindi ko alam, baka merong nabili o may naibigay na. Kaya pilit pa rin inaano ni Trump yan. Tapos sinabihan ni Trump, wag hayaan niya yung mga nagrarally. Wag yung yung saktan, wag yung galawin. Pero pinatay niya. Ang dami nagwewelga, pinagbabaril ng machine gun. Ikaw yung leader pero papatay mo yung mga tao mo na ayaw sa'yo. Na sa isang bansa kayo. Katulad na nangyari sa Pilipinas. Ang dami pa rin sumusuporta kay Digong kahit marami na siyang pinapatay. Ando doon na tayo. Nakakaawa yung ginawa kay Digong. Kinuha siya doon sa ibang bansa, nakakasama ng loob yun. Kasi ibang bansa yun. Kung dito siya lilitisin, ano mangyayari? Papaano yung biktima ng mga drug war ni Digong? Hindi siya ang bumaril. Sige, nandun na tayo. Pero siya ang nag-utos. Walang kaiba niyan sa bumaril sa nag-utos. Hindi babarilin ng pulis kung hindi nanggaling yung utos doon sa commander nila. Tapos yung commander, sino ba nag-utos sa mga commander? Sino ba yung general nun? Sino ba yung nung kanang kamay ni Digong? Kaya nga si Digong umalis sa ICC. Kasi alam niya yung kapasidad ng ICC. Ang problema, ang hindi niya alam na merong ganong kasulatan na bago ka kahit wala ka na, may 1 taong pang probisyon na sakop pa rin ng ICC. Yung reklamo, hindi naman si PBBM ang nagreklamo. Ewan ko ba dun sa mga tangang DDS, bakit si PBBM ang sinisisi nyo? Yung ginawa ni PBBM, ayaw niya makapagtulungan sa ICC. Pero hindi naiintindihan ng
DDS pinipilit nila na makapagtulungan daw si PBBM. Si PBBM hindi nakipagtulungan. Yung Interpol ang umaresto kay Digong. Yung ICC, Interpol, tapos Interpol sa Pilipinas. Kasi ang Interpol, meron po tayong kasunduan dyan, may ugnayan po tayo sa Interpol. Importante po ang Interpol sa Pilipinas. Kasi may mga